Paano ba gumagana ang stock market? Nag-a-apply ang mga korporasyon to be listed in the Philippine Stock Exchange o PSE. Dito, nagbebenta ng stocks ang mga korporasyon sa mga investors. Ito ay tinatawag na fundraising. Initial public offering o IPO ang tawag sa unang beses na mailista at magbenta ng stock ang mga original stockholders ng korporasyon. Sa stage ng IPO o subsequent fundraising activities ng korporasyon sa pamamagitan ng selling and issuance of shares, nagkakaroon ng tunay na wealth creation. Literally, na mula papel o digital certificate, nagiging pera ito sa mga korporasyon na maaari nang gamitin ng mga stockholders once the stock is sold to the investor. The investor may sell the stocks to other investors at a gain or loss. Ito ang tinatawag na trading. Ang akala ng marami, dito ang wealth creation. Pero sa totoo lang, speculative at napaka-erratic ng prices ng stocks at any given point. Dahil dito, inihahalin tulad ang stock trading sa pagsusugal. There is so much uncertainty. Maaari ding kumita ng dividends ang mga stockholders at the discretion ng corporation. Ayon sa PSE, nasa 2% per annum ang average dividend na binibigay ng mga listed corporations. O ikumpara nyo yan sa 7% per annum na binibigay ng Pag-ibig MP2. Paano ba magpalista sa PSE? Unang-una, you have to be a large company. As of 2025, ang lowest market capitalization ay 500 million pesos at ang average market capitalization ay nasa 47.5 billion pesos. Napakamahal magpalista sa stock market. To be listed in the main board costs 3 to 5% to 6.5% of gross receipts or proceeds. Nasa 3.5 to 10.5% naman of gross receipts or proceeds ang SME board costs. Bukod dito, ang napakataas na barrier to entry ay kailangan pang i-comply. Maraming mga compliance requirements. Sa kabuang estimated na 8.5 million businesses in the Philippines, 287 lang ang listed sa stock market. Ibig sabihin, ang nakikinabang lang sa wealth creation mechanism na ito ng malala, tiba-tiba at paldo-paldo ay 0.0033% lang o 33 for every 1 million businesses. The system is really not designed to benefit the typical Filipino. It's the opposite. The ones on the top suck the wealth from those at the bottom dry. Kaya ako, mas gusto kong mag-invest sa stocks o share capital ng kooperatiba kaysa stock market. Pansinin ang trend line na ito. Ang pula ay ang mga share capital dividend na nakuha from strong cooperatives at ang blue-green na line ay ang sa Philippine Stock Index. Nagsimula ang investment na ito noong 2005 with 1 million pesos on both PSE and strong cooperatives. Kapansin-pansin na malayo ang taas ng co-op line kumpara sa PSE line. Steady ang pagtaas ng co-op line. Samantalang ang PSE line ay taas-baba, tapos largely flat. Ang ibig sabihin nito, the cooperatives delivered far greater economic value compared to the PSE. Mas profitable ang dividends na consistently na-earn at nakukuha every year sa strong co-ops compared sa stock market. Stable and consistent ang co-op share capital investing dahil hindi speculative ang stock price. Always at par value ito. Ang pagtaas at pagbaba ng stock market makes it very unpredictable investment. Tandaan ang investing parang love life. Dapat consistent and predictable. Hindi pa bago-bago ang isip. Sigurado tayo sa mga decision at gagawin. Dapat steady, matatag at maaasahan, hindi yung tayo ang hinuhut-hutan. Hindi rin dapat roller coaster ride na may panandali ang thrill lang, mas maganda ang slowly but surely. Ayan, ha? Ang lagi kasing sinasabi sa stock market investing, ito ay high risk kaya may high return. Tila bagang hinahamon tayong maging risk taker dahil yun daw ang paraan para kumita ng malaki.
Pero hindi kumpleto yung statement na yan. Ang complete statement ay high risk equals high returns or high losses. In fact, I would even go as far as saying na mas malaki pa ang likelihood mo for losses sa mga high risk investments. Para sa karaniwang Pinoy like us na kumikita ng 140,000 pesos per month and below, that's 99% of us by the way. Hindi ito ang tamang mindset sa investing. Investing is not about whether you are an aggressive or conservative investor, no? Investing is about your purpose. Alalahanin kung ano ang dahilan bakit ka nag-i-invest. Kung ito ay para sa retirement, pag-aaral ng anak, pampatayo ng bahay, pag-iipon sa kapital sa business o sa health fund mo, dapat dun tayo siguradong hindi mababawasan ang pera natin kapag kailangan na natin ito. Yan ang nabibigay ng share capital investing, which is the stock investing version in cooperatives. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.